Niingon ng anghel nga kaning syudad mo ang Babylonia. Yan, ito na. Last question na ako. So, marami pa tanong sana dito sa ano ko, sa notepad ko. Marami pang tanong eh. Ano yung tanong na yun? Sang-ayon ka sa anghel? Tinan ko muna sa notepad ko ha. Ang ano ikawalong tanong ko? Sino itong ikawalong hari na patay na sa panahon ni Apostol Juan? Kaya kayang sagutin ng SDA yan? Hindi ko na natanong yan eh, kasi last question na lang yun. Ikasyam na tanong. Saang kaharian naghahari itong ikawalong hari na patay na sa panahon ni Apostol Juan? Hindi ko to naitanong kasi wala na. Oh. Pag ininsist niya na ang Roma ay kawalong hari, tanong, kung ang Roma ay kawalong hari, ano ang ikapito? Ano ang ika-anim? Ano ika-lima? Anong ika-apat, ikatlo, ikadalawa, at isa? Una pala, una. Hindi niya masagot yan. O ano pa yung tanong nandito ko sa ano, question number 11. Itong Babylonia na nasa verse 5. So masang-ayon ka na ito ang syudad. Ang tanong, ito na, dito na ako rito. Ito na yung tanong ko, pakinggan ninyo. Ito na yung tinanong ko sa kanya. Unya ang inyong propeta nga si Ellen G. White, siyang librong mga hitabo sa katapusang panahon ni Ingon, nga ang Babylonia diha, mao ang protestante nga pagtuo. O yun ka ni Ellen G. White, umusupa ka. Yan. Ang tanong ko sa kanya, sabi kasi sa anghel, sabi ng anghel, na ang babae na patutot ay ang malaking syudad, malaking lungsod. Tapos sabi sa verse 5, ito ay ang tanyag na Babylonia. Pero ang sabi ng inyong propeta na si Ellen G. White sa inyong libro ng mga kaganapan sa mga huling panahon, sinabi niya rito na ang Babylonia sa Revelation 18 ay tumutukoy sa protestanteng pananampalataya. Ang tanong, sang-ayon ka ba sa sinabi ni Ellen G. White o tutol ka? Mo tubag na ko, magtubag na ko. Asa, moderator's time. Moderator's time. Ang imong pangutana, something nagdala og misleading kay imong gi-quote nga wala nimo ibasa. Basahon sana ako moderator para basta, makatungo. kay nag-istorya ra siya, way basa-basa. Sige, may ka. Basa dayon ipangutana. Yan. So, ang moderator nag-roll out. Bago ko na itanong, basahin ko muna. Kaya, binigyan niya ako ng time para basahin ko. Pakinggan natin. Sige. Ingon dire. Ikat time. Mga hitabo sa katapusang panahon ni Ellen G. White, pahina 214 nagsulti. Mga kaganapan sa mga huling panahon ni Ellen G. White, pahina 214. Diha sa ika-18 ang kapitulos pinadayag. Diyan sa ika-18 ng pinadayag, ika-kapitulo 18 ng Revelation, Ang katauhan sa Dios gitawag sa pagawas gikan sa Babylonia. ang bayan ng Diyos ay tinatawag para lumabas mula sa Babylonia. Sumala as kasulatan, daggan sa katauhan sa Dios ang anaa sa Babylonia. Ayon sa kasulatan, marami pang mga mananampalataya ang Diyos na nananatili pa rin sa Babylonia. Ug sa asa man nga relihiyoso nga mga pundok makita karon ng labing dako nga bahin sa mga sumusunod ni Kristo. At saan niya naman makikita na relihiyosong grupo ang mga mananampalataya ni Kristo? Walay duha-duha. Walang duda. Anaa sa mga nakalaing-laing mga iglesia Nasa iba't ibang iglesia nga nagaangkon sa na umaamin protestante nga pagtuo. na sila'y mga protestante. Okay, magtubag na ko. Magtubag na ko. Sige. Ang iyang gigamit pinadayag 18, ang among libati pinadayag 17. Kalayo. Ayan. Sabi niya, sasagot na ako. Ang kanyang binasa, Revelation 18, ang tema, Revelation 17. Akala ko ba sasagot? Ba't nagre-reklamo? Ang
Ang binasa ko daw nasa Revelation 18. Ang tema, Revelation 17. Naunsa man po ni David Manggaling libro ni Ellen G. White, wa po na tulong. Oh, gumamit daw ako ng aklat ni Ellen G. White, hindi raw tumama. Wa pa na tulong sa bersikulos among at kapitulos among gidibatihan. Wa pa po niya sa tiyaon sa hindi pasabot. Oh, hindi na nga tugma sa temang pinag-uusapan, hindi ko pa raw naintindihan. Oh my God. Dola, brother Salwat. Dola. Dola, igsoon. Dola. Apel sa brad. Your phone? I don't have your phone. Try to ask ma. Okay, klaro. Onya. Naingon ang iyang gibasa. Nag-ingon ang diya. Time! My God, time. Time. Salamat sa interpolation, sa cross-examination coming from the affirmative to the negative side. Pinigilan niya ako. Now, ato ta sa negative, Pinigilan niya ako na gamitin ng Revelation 18 kasi ang sabi niya, hindi na raw tugma sa pinag-uusapan sa tema. 10 minutes presentation 15 minutes presentation from Jando Alabado of Tagbilaran City, Bohol. Start Ah. now. Mga kaigsoon na naingon siya layo ora kuno kayo. Sabi niya, mga kaibigan, malayo daw ako masyado. Ako lang tiwas og basa. Tutuloy ko lang ang pagbasa. Kay nibasa man siya kanina Revelation 17 verse 18. Kasi bumasa sa kanina ng Revelation 17 verse 18. Na may sumpay na Revelation 18. Na merong karugtong yan eh. Nasa Revelation 18. Atong basahon ang verse 18 ay ako ilaho sa kapitulo 18. Ang nakita mong babayi mao ang dakong syudad. Babasahin ko yung Revelation 17 at 18 na, pero papita ko yung talata. Sige, Revelation 17:18. Ito na. Nga nagmando sa mga hari sa kalibutan. Tapos niini. 18 verse 1 ha, sumpay ha. Point of order. Ang tema specific sa Revelation chapter 17. Ayan. Nag-point of order siya. Point of order. Ang tema specific sa Revelation 17. Dali. Revelation 17:1 to 6 imong giapil ang whole chapter niya mo da. Ang ko na lang daan. Sugot ko ngayang gamiton na basahon ang iyang Revelation 18 basta mo surrender sa Revelation 17. Sabi niya, itutuloy namin sa 18, basta aminin ko munang surrender ako sa Revelation 17. Counter objection. Counter objection. Counter objection. Wala nilayo ang ako ang pamahayag sa tema. Tungod ka ang Revelation 17 verse 5 naghisgot man sa Babylonia. Yan. Hindi lumayo ang aking argumento. Kasi ang Revelation 17 verse 5, tumutukoy ito sa Babylonia. Yung binabasa ko, Babylon, basahin natin ha. Ano sabi sa 18 verse 1? Pagkatapos nito, nakita ko. Pagkatapos nito. Anong pagkatapos nito? Yung sa 17. Yan nga magkarugtong eh. Pagkatapos nito, nakita kong bumaba mula sa langit ang isang anghel na may malaking kapangyarihan. Nagliwanag ang buong daigdig dahil sa kanyang kaluwalhatian. Sumigaw siya ng malakas. Bumagsak na! Bumagsak na, makapangyarihang Babylonia! Straight to the point. Ano tong Babylonia sa verse 18? Hindi ba ito yung Babylonia sa 17? Ha? Ngayon sa verse 4, narinig ko mula sa langit ang isa pang tinig na nagsabi, umalis ka sa Babylonia, bayan ko. Huwag kang makibahagi sa kanya mga kasalanan upang hindi ka maparusahang kasama niya. Ano sabi diyan? Umalis ka sa Babylonia. Anong sinabi ng kanilang propeta? Marami pa sa mga alagad ng Diyos ang nananatili sa Babylonia. Kailangan silang lumabas doon. At saan mang grupo ng pananampalataya na nandoon ang maraming mananampalataya, nasa mga iglesia.
na umaamin na sila'y mga protestante. Connected. Nagreklamo siya kasi dito naman, ang kinakalaban naman niya rito, yung mismong founder nila. Bakit? Ang tindig niya, yung Scarlet Woman, na siyang malaking syudad, ang tindig niya doon, yun daw ang Roman Catholic. Tapos ang syudad Vatican, yun ang kanyang tindig. Pero ang sabi ng kanilang founder, yung Babylonia doon, yun ay ang protestante. So, pinakontra ko si Bendilio, una sa Anghel, pangalawa kay Ellen G. White. Luging-lugi si Bendilio dito sa debating to eh. Ano nangyari? Tuloy natin. Busa, ang 17 na may sumpay mo, ginang gasugod og tapos ni ini. Oh. Ang 17 kasi may karugtong, kaya nga ang 18 verse 1 na nagsabi pagkatapos nito. Okay, Mr. Moderator. The same context na ko, moderator. O, the same context lang ako, moderator. Pinipigilan ni Bendilio kasi takot siya na marinig ng mga tao na mismong founder nila ang nagsabi na ang Babylonia sa Revelation 18 ay protestante. Mr. Moderator, nakatay chapter 17. Kung imo lang tugutan, maguba ang atong tema mo po. Sabi niya ha, kung mayroon tayong tema, Revelation 17, pag yan pinayagan mo, masisira yung tema. Talagang sira ang tema. Ba't ka matatakot? Ano sabi ng moderator? Na tema. Okay. Moderator's time. The objection to my understanding, the point of order cannot be granted because the text na gigamit sa negative side, same issue about Babylon. Yan! So yung objection ni Mendilio was not granted. Straight to the point. Binasura ng moderator ang objection ni Bendilio kasi ang binabasa ko sa 18, the same issue. Straight to the The point. same issue about the Babylon of Revelation 17. Straight to the point. Kaya kawawa si Bendilio, binasura ni moderator ang objection. Straight to the point. Ayan, tingnan nyo ang ilong, umaatras na. Sabi ni John Paul, yung buhok niya nandito, nasa likod na. Oh, tuloy natin. So do not make any sense Oh, do not make any sense. nga diin imong supakon nga ang teksto nag-refer gihapon sa Babylon. Oh, wag mo nang tutulan kasi ang binabasang talata nag-refer pa rin sa Babylon. In which maoy gidibatihan karon. In which, yan ang dinidibatihan ninyo ngayon. So, padayon ang presentation. Ayan. So, ituloy mo ang presentation. Another Aagawan niyo ng microphone ng moderator. Objection ko. Objection siya. Wala ang among ginidibatihan Scarlet Woman. Oh, sabi, ito yung magandang reklamo. Ito yung magandang reklamo ni ni Bendilio. Papahiya siya rito eh. Papahiya siya rito, Sabi niya, ang dinidibatihan namin, ang Scarlet Woman. Wa mi guys specific o Babylon. Wala kami nag-specific ng Babylon. Wala raw nag-specific na Babylon kasi ang tema is Scarlet Woman. Huy! Yung Scarlet Woman mismo, Babylon yan! Lahi ang topic o Babylon. Oh, sabi niya, ibang topic daw ang Babylon. Sabi niya sa akin, pag-aralan ko daw ang propesiya. Siya pala ang walang alam sa propesiya. Tuloy. Specific na Scarlet Woman. Oh, specific kami sa Scarlet Woman. Scarlet ang Babylon. Hindi kami nagtumatalakay sa Babylon. Sabi niya, nanggigigil ako, sabi niya, specific kami sa Scarlet Woman. Hindi namin tinatalakay ang Babylon. Specific na Scarlet Woman sa Revelation unsa na siya. Oh, specific kami sa Scarlet Woman sa Revelation kung ano yan. Kung ano yan.
Ato sa Solbaro ni. Tandaan nyo ha, specific kami sa Scarlet Woman sa Revelation kung ano yan. Ang tindig niya, Roman Catholic yan. Ang tindig ko, Babylonia yan. Ano sabi ni Bendelio? Kanana mo Counter ko, moderator. okay. Sa 17 verse 5, moderator, nagiingon dire. Nahisulat siyang agtang. Ito, pinapaliwanag ko rito eh. Counter objection, moderator. Revelation 17 verse 5, ang sabi, may nakasulat sa kanyang noo. Ang usa ka nga lang nga may tinagong kahulugan. Ang isang pangalan na may nakatagong kahulugan. Ang gamhanang Babylonia. Ang tanyag na Babylonia, ang makapangyarihang Babylonia. Inahan sa tanang bigaon o kangilaran sa kalibutan. Ina ng lahat ng kahalayan sa buong mundo. Unya ang akong gitiwas og basa, nagisguto about sa pagkapukan ni ining maong Babylonia. Oh, tapos na tinuloy ko yung basa sa Revelation 18, ito'y tumutukoy sa pagbagsak nito mismong Babylonia. Ano mo reklamo man siya nga ang Babylonia gisgutan sa unahan, maura man ning Babylonia nga nasa 17 verse 5. Bakit siya magrereklamo? Ang binabasa kong Babylonia sa Revelation 18 ay the same Babylon na nasa Revelation 17 verse 5. Okay. Ang imo nga side nga Scarlet Woman actually general specific na siya. Generally refers na gyapon sa Babylon. May labot ra gyapon sa Babylon ang issue. Oh, yan, binasura ng moderator. Straight to Oh, the point. yung Scarlet Woman na tima mo kasi may kinalaman sa Babylon, sabi ng moderator. Ang among tema, pamatudan nga ang Scarlet Woman, Roman Catholic Church. Ito ha, tinan nyo, anong nangyari kay Bendelio rito? Nakalimutan niya, debate to. Sabi niya, uulitin ko moderator, ha? Ang tema, ang Scarlet Woman, Roman Catholic Church. Dili Babylon. Hindi Babylon. Sabi niya, ang tema ko, ang Scarlet Woman, Roman Catholic Church. Hindi Babylon. Mula nga ang atong tema dawat pagkaisgot og Babylon. Oh, kaya sa tema ko, walang nakalagay na Babylon. Gahisgot ta og Revelation 17, kinsa na siya. Oh, ang sabi sa tema ko, Revelation 17, sino yan? Applicable to pagan Rome og sa literally sa Roman Catholic Church. Oh, applicable sa pagan Rome at sa Roman Catholic Church. Moderator. Madaghan na tanahalan. Oh, kanya, dadami na yan. Parang gumagawa sa sariling butas. Wala ganin niya ng surpak. Wala ganin niya ng surpak nga. Oh, sabi niya, hindi ko raw tinutulan ng tema niya na ang Roman Catholic Church ang babaeng patutot. Hindi ko raw tinutulan. Nga Catholic, Roman Catholic Church o niya Buddhist Social Babylon na puro lang ni affirmative. Yan, tinan nyo. Nasa ng utak dito? Nasa ng utak ha? Sabi niya, ang tema namin kasi, ang Scarlet Woman, Roman Catholic. Hindi niya tinutulan. Ang ginawa niya, nagtindig siya, nagtindig siya na ang Babylon, ang Scarlet Woman. Lilitaw, dalawa na kaming affirmative dito. Dalawa na kaming affirmative dito. Okay. Wala yung negative. Wala na kulong negative. Utak, A1, saan nilagay? Ang tema niya, patutunayan niya na Roman Catholic ang Scarlet Woman. Siyempre, tututulan ko yon. Hindi yan Roman Catholic. Kasi ang sabi ng anghel, yan ay Babylon. Kaya nga, negative ako eh. Ang ako role mo din is pagsupak sa iyang interpretation. O, ang role ko dito, pagtutol sa interpretation ni Bendelio. Diba? Di ba? So, ako lang ipaklaro para sa mga nagtanaw karon. Namo ko giingon diri mago sa Revelation 17 verse 4. Nagsapot ang babae og dagtong pula. Mo ni Scarlet Woman giingon niya. Revelation 17 verse 4, babae nakasuot ng damit na may purple at pula.
Yan ang sinasabi sa kanyang tema na Scarlet Woman. Dagtong pula og hayag pula nga gidendayan ng mga bulawan, mahalong mga batog, mga perlas. Nagkupot siya. Kisa man ning siya Oh, may hinahawakan siya. Sino tong humahawak na ito? katong Scarlet Woman. Yung Scarlet Woman. Iyang giingon. Yung sinasabi niya. Nagkupot siya kupang nga bulawang nga puno sa law ang hugong mga butang nga bunga sa iyang pagkabigaon. Nahisulat sa iyang agtang. Oh, may nakasulat sa kanyang noo. Sino tong kanya? Isa man ning iyang ang Scarlet Woman. Ang Scarlet Woman. Nahisulat siyang agtang nga usa ka ngalang nga may tinagong kahulugan ang gamhanang Babylonia. Oh, nakalagay sa kanyang noo ang kanyang pangalan, ang tanyag na Babylonia. Ilahan sa tanang bigaon ug kang aras kalibutan. Busa wala ko ning layo sa isyu. Oh, kaya hindi ako lumayo sa isyo. Kay Scarlet Woman nag-refer na sa syudad sa Babylonia. Oh, ang Scarlet Woman nag-refer sa Babylonia. Ako ning layo. Mr. Moderator, Hindi ako lumayo. Sabi ni Bindilyo. di ko pa na ni magtapos. Oh, sabi niya, moderator, hindi tayo nito matatapos. Affirmative ko, negative siya. Affirmative ko, negative siya. Nga kong i-affirm, ang Scarlet Woman, Roman Catholic Church, Oh, ina-affirm ko na ang Scarlet Woman ay Roman Catholic Church. siya lang inigal. Siya, kailangan niyang inegar yan. Kailangan niyang tutulan yan. Iyan ang inigal. Kailangan itutulan niya. Okay. Dili ka Moderator magsamatod time. sa Babylonia. Moderator's time. Oh, hindi yung magtitindigan ng Babylonia. Sabi niya, ha? Moderator's time. Ikaw ang affirmative side. Oh, sabi ni moderator, ikaw ang affirmative side. So, ikaw ang affirmative side. Kung ang iyang gigamit nga negation refer sa imong gi-affirm, then the same issue. Oh, the same issue. Kaligatsib, iyan sa pakon nga din ang Roman Catholic Church. Tingnan nyo, ha? Tingnan nyo ang utak nito. Ano nangyari sa utak nito, ha? Tingnan nyo, ha? As a negative, tutulan niya ang tema ko. Sabi niya, as a negative, tutulan niya ang tema ko. Sabi ko, kaya nga, tutulan yung tema mo eh. Nasigawan ko siya. Nasigawan ko si Bindilyo. Kaya mapamatod sa Babylonia, di na nasupak mo din na. Oh! Siya, kung magtitindi siya ng Babylonia, pagtutol ba yan sa akin? Natural! Kasi ang Roman Catholic, hindi yan Babylonia. Ang sabi ng kanilang propeta, ang Babylonia protestante, ang Catholic, hindi yan protestante. O kang dili Roman Katolik ang Babylonia. Oh! Kaya nga hindi Roman Catholic kasi Babylonia. Hindi niya naiintindihan kami nandiyan sa harapan nila. Nakalimutan niya kung ba't kami nandyan. Affirmative siya, negative ako, tututulan ko, natural. Yung pagtutol ko, hindi tugma sa stand niya, natural. May utak ba? Mauni ang tumoy sa iyang atong patiwason siya sa ang presentation. Sige, Oh, so tiwala let ko. us allow him to continue his presentation. Ano itong masuta, kung kinsa na ang maong Babylonia, basig lahi ng Babylonia, ha? Padayon! Sige. Ano dyan do? Tabalikon ha. Ayan, so, yung ano naman, bukas, ang talakay naman natin, ito naman tayo sa sa next tanungan. Kung saan siya man tanong sa akin. Na? Yan ang topic natin bukas ha. Yung ako naman na kanya tinanong, 2:00 pa rin ng hapon. Oh, Kujo, mamaya ka na pag natapos ko na ang topic na to. Okay? Tuloy, so, yun po ang nangyari. Natawa ako dito sa ni Bindilyo. Oy, may nagsala sa akin si Nori Santa Maria. Salamat po. Ano babasahin yan? Okay, ito naman tayo si Norris Santa Maria. Well done, moderator. Ha ha ha. Wala utak. Sonia Rebillame. Bro JD, kita na ugat niya sa leeg sa pagdepensa ng kanyang kasinungalingan. Sabi ni Luigi Anthony Plyda, apiki jud. Oh, nagkamali ba si Alpi Haba nang sinabi niya na apiki si Bindilyo?
Totoo yun. Sinuspinde ng 3A Media si Alpi Haba kasi sinabi ni Alpi Haba, apiki si Mitchell Bendilio. Sinuspindi nila si Alpi Haba kasi hindi nila matanggap talagang apiki si Bendilio. Anong klaseng utak yung 3A Media na yan? Isususpindi ang kanilang presidente kasi nagsabi ng totoo. Talagang apiki si Bendilio dito. Oh, akala niyo sinungaling ako? Kitang-kita naman. Tignan niyo, iniisa-isa nga natin, oh. Oh, kawawa naman, ano? Unsa ka reaksyon ni Bendilio ang debate review ni mo, bro? Baw lang ato. Oh. Sabi dito ni Luigi Anthony Prada, saludo jud ko kay moderator. Ang SD ayaw kay moderator. Kaya sa next debate, hindi ko alam kung open Michael. Hindi ko alam kung si Bendilio pa rin, si Bahinting pa rin ba ang moderator kasi sisikapan namin na si Bahinting pa rin para talaga magro-roll out. Magro-roll out talaga ang moderator. Hindi ko makalimutan yung nangyari doon sa doon sa Cagayan de Oro na nung hindi ako pumayag na palitan ni Jerry Laig si Condino kasi naiipit na. Ay, it's okay. Ngayon, lang nga, may ngayong background. Likod ko dito. Michael, cheer up Senara because Senara is crying. Oh. Ano ito Tingnan nyo Inaway nila si Alpi Haba kasi sinabi ni Alpi Haba ang totoo. Nakita naman ninyo. Ang mga tanong ko kay Bendilio, hindi tugma ang sagot. Tanong ko sa kanya, saan sa Biblia mabasa na ininterpret ng anghel ang babaeng patutot as Roman Catholic? Walang binasa na interpretation ng anghel. Ang binasa niya footnote. Footnote ng translator. Yung translator hindi anghel yun. Sabi niya ang pulang halimaw, yun daw ang Roma. Sabi ng anghel, yun ang ikawalong hari. Tinanong ko siya, sang-ayon ka ba sa anghel o tutol ka? Sang-ayon ako. Di winasak yung argumento niya. Sabi ng anghel, ang babaeng patutot ay ang tanyag na syudad. Sabi naman ni Bendilio, ang babaeng patutot ay may syudad. Sabi ng anghel, ang syudad na yan ay ang Babylonia. Ang sabi ni Bendilio, ang syudad na yan ay ang Vatican. Sabi ng anghel, yung pulang halimaw, buhay noon, patay ngayon, lalabas mula sa pinakamalalim na hukay. Ang sabi ni Bendilio, kaya na sila yung hukay kasi galing sa langit. Sabi ng anghel, ang pulang halimaw, buhay noon, patay ngayon. Ang sabi ni Bendilio, namatay, mabubuhay, papalitan. Kumbaga, lahat ng tinanong ko kay Bendilio, ni isa walang tugmang sagot. Tandaan ninyo, kapag ako nagtanong, walang fallacy yan. Walang fallacy. Kasi ayaw ko na pagsabihan ako nila na gumagamit ako ng fallacy pero pinupuno ko yung kalaban ko na gumagamit ng fallacy pero ginagawa ko rin. Kaya pinasisikapan ko na sa lahat ng debate ko, hindi ako gagamit ng anumang uri ng fallacy. In fairness sa kalaban ko. Pag naipit sila, problema nila yun. Nakuha ninyo.
Kaya dito, gibang-giba si Mitchell Bendelio. Gibang-giba, wasak na wasak si Bendelio dito. Sabi ni ano ni ni Esterlita Monte Alto Salazar. Hello bro JD, good afternoon. Watching from Igacos. God bless all CFD. Sabi ni Yam Montejo, unsay dagway ni Holy Google na kapahipi sa kilid-kilid. Wala sa video si Edwin Box na sa gilid. Ang kami kung saan nakaharap ang camera, wala siya doon sa gilid. So hindi makita sa camera si Edwin Box. Pero kilala ko si Edwin Box. Nagpakilala kasi kay Raplo Chavez. Hindi nakilala ko tuloy. Ang mukha niya si yung DJ sa radyo na si Dear Kuya Helen. Kamukha sila. Pareho yung mukha nila. Parang magkapatid eh. Oh. Yan. So, yan po ang ating tampok. Ano kaya sadya ni Kojo? Kaya ba tumawag si Kojo? Wait lang muna. Buksan ko muna yung WhatsApp ko rito. Ano kayang sadya ni Kojo? Hello? Hello? Okay. Man? Ano yan? Meron sana. So, it was like tungkol to sa one world religion. Naku, one word Yung- religion. Ano yun? Meron akong reference dito. Asa to. Ano yung paniniwala mo sa one word religion? Di ba din nato like, theory na ang religion daw magkausa. Hindi mangyayari yon. Hindi mangyayari yon. Unang-unang totoo dyan, Muslim. Hindi pa payag ang Muslim na na maging Katoliko. Hindi papayag ang Katoliko na maging Muslim. Hindi papayag ang Iglesia ni Cristo maging Seventh-day Adventist o ang SDA maging Iglesia ni Cristo. Kaya wala yung one word religion na yan. Kalokohan yan. Nakoy ni bro ani marag nakita anak ko ni sa kuan, nakita anak ko ni sa jeep gilabay na. Palpak lagi na, palpak. So napakoy sa Ano yan? od ba ning kuan? Magtatag og Sunday law. Sandelo? Kalokohan niyo Sandelo. Oh. Kalokohan niyo Sandelo na yan. Yung National Sandelo ng Seventh-day Adventist, kalokohan yan kasi sa ating panahon ngayon, unti-unti na nga tinatanggap sa ibang bansa yung same-sex marriage, yung pa kaya ang pagsimba ng Sabado. Sa ibang bansa, dahan-dahan na nga tinatanggap ng ibang bansa yung same-sex marriage eh. Yung yung abortion, legal abortion. Divorce. Dahan-dahan na nga tinatanggap sa ibang bansa. Yung pa kaya pagsimba ng Sabado, papatayin? Sabi nila, marami ng mga bansa. Hindi kalokohan yan. Marami ng bansa ang nagdeklara ng Sandilo o Blue Law. Tanong ko sa kanya, sa bansang yun ba, may SDA o wala? Meron! May napatay na SDA? Tulala. Sabi niya kasi sa inyo kasi Libro National Sandilo, kapag nanatili ang isang Kristiyano sa pagsasabat keeping, parurusahan, matatanggal sa trabaho, hindi na makakapagbenta, hindi makakapagbili, parurusahan. Kaya sila isolated, tumatakbo sa bundok kasi hahabulin ng mga aso, ipapakain sa mga aso, pinipersecute sila. Ang tanong, sa mga bansang sinasabi nyo na may mga blue law o Sunday law, ang tanong, meron ba kayong dokumentong may pakita na sa bansang yan, ubos lahat ng Sabadista? I don't think na Walang may pakita. Nagsimula daw ang Sunday law, panahon daw ni Emperador Constantine. O sige, sa panahon ni Emperador Constantine, meron ka bang dokumento na lahat ng mga Hudiyo sa Roma pinagpapatay kasi Sabbath keeper? bro. Wala. Kalokohan yan. Sunday law. Kaning gani kay na ko ni end of the time ko no. Mga May ko no daw. Naku, isa pa yan. Sabi na nga ni Kristo eh,
Walang sino man ang makakaalam, niyang anghel sa langit, niyang mga tao, kahit ang anak hindi alam yan, tanging ama lang. Kaya sa lahat ng mga nagpasikat, na alam daw nila bagsak lahat. Hindi ko gate. Ah, just ask ma. Oh, Hindi ko gets. Nasa yung booklet amin. yun na nga. Kaya nga ako umalis dyan sa SD kasi kalokohan yung mga turo dyan. Panakot. Ngayon nung madre na si De La Peña, pumunta sa Roma. Padating sa Roma, kanyang nakita, may dalawang Batikan. May Vatican I at may Vatican II. Vatican. Siya dahil siya ay maganda, isinama siya sa mga magagandang delegado, dinala sa Vatican I. Tapos yung mga madre na napabuntisan daw, dinala daw sa Vatican II. Oh. Tapos sa Vatican I, kahit na may curfew, lumalabas pa rin siya dahil Pilipina, nagchismis siya. Binuksan daw niya yung pinto, narinig niya may umuungol. Oh my gosh. That's so Hari creepy. daw, nakapatong daw sa madre. Paglipat niya doon sa kabila daw, isang pinto, ang Santo Papa daw may kausap. Sino Santo Papa yon? Si Pope John 23rd. Pope Okay. John 23rd. Tapos, ang kausap daw, napakalaking anino, pulang mata. Ha? Anino, may pulang mata? Tapos, pag-uwi daw niya sa Pilipinas, hinarap niya si Jaime Cardinal Sin. Ha? Pope John 23rd? Nandiyan si Jaime Cardinal Sin? Vatican I, panahon ni Jaime Cardinal Sin? Ano ba naman yun? That's crazy, bro. You're making Tapos, stories? sa harap daw ni Jaime Cardinal Sin, hinubad niya kanyang belo at sinabi daw niya, aalis na ako sa pagkakatoliko. Sabi daw ni Jaime Cardinal Sin, mauna ka na sa SDA, dito muna ako, magpepera muna ako. Ano nangyari? Tinago nila si De La Peña kasi hahabol daw ng Katoliko, papatayin daw ng Katoliko. Tingnan nyo, hanggang ngayon, hindi na ilalagay sa online ang voice testimony na sinasabi niyang De La Peña. Wala sa online yan. Kasi alam nila kasinungalingan yun. Panakot lang. Black propaganda laban sa Katoliko. Gaya ng National Sunday Law. Straight to the point. Oh. Usasad sa kuan ba? Usasad ka tong one religion theory. Yung one religion, hindi mangyayari yan. Sabi nga sa Mateo 24 kaiinisan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin. Kaiinisan kayo ng lahat, tapos mag-iisang religion. That's impossible. Very impossible talaga. You can't Straight to the merge. point. Ha? You can merge all religion into one. Hindi pwede. Hindi Like a layer? hindi papayag ang Muslim yan. Hindi papayag ang Muslim yan. Di ba bayag mag-away na gani sila? Oh. Konting ano nga, baka pag pinilit yan, baka mag-aalsa yung Muslim ng jihad. Yeah, hindi mangyayari yan. Lukuhan niyang one world religion. One world religion. New world order. New world order? Grabe sa din. Nagbutas sa picture ni Pope Leo ni Trump eh. Ano ba naman yan? Kung ikaw, Muslim ka, ipapalagay din Muslim ka, papayag ka, magkatoliko ka, Muslim ka, payag ka? No. Oh, buong Muslim, pipilitin na magkatoliko, papayag kaya yung mga Muslim? Hindi. So they will crash out. Oh. Hindi mangyayari yan. Buong SDA, gagawin mong ano, Iglesia ni Cristo, papayag kayang buong SDA? Hindi. Really? Yung one world religion na yan, no, kalukuhan yan.
nasa ilaing, murag, No, I can't remember. I still yan na, keep it. malapit na alas 5. Bisa mo, malapit na alas 5. Mukhaon ba ko eh? Sige, kaon lang sa. Sunod na lang. Sige. Tanawa ka lang, nagkaon ko. Yee. Sige pa, Sige, sige. next na lang. Hindi na ito account ni Bro John dahil na-hack na ito dati. Ha? Ako pa rin ito. Yan, si Edgar Falcalon. Okay. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Nawa po ay nag-enjoy kayo doon sa topic kong yon. Sabi dito ni Simple by Me, punta ka lang dito sa Mikojo para mag-chismis. Sabi naman dito ni Nori Santa Maria, yes bro, legal na yan dito sa England, same-sex marriage sa bang religion, but not in Catholic. Oh, yun na nga. Sa ibang bansa, dahan-dahan nang nililigal ang abortion at ang same-sex marriage. Kung yun, dahan-dahang tinatanggap sa ibang bansa, yung pa kayang nagsisimba sa Sabado? Tinitiyak ko sa inyo, pag mangyari yan, lahat ng mga Hudyo na Judaism, ubos. Ubos. No, mapaya kayo Judaism nun, uubusin sila kasi Sabbath keeper sila. Isa kalokohan, panakot lang yan. Panakot lang yan. Buti na lang, hindi ko inabutan buhay yung yung gumawa ng fantasy na yan. Kasi talagang haharapin ko siya. Paalam na po sa inyong lahat. Sana man lang na nispeto ni Sammy Kojo yung pare natin. Hindi ko alam kung sino yung kasi nung nagbangayan sila ni Kojo sa sa punto wala ako nun. Siguro doon ako sa labas, babati ako ng mga bata kasi brown out dito. Sabi ni Luigi Anthony Plyda, suko na si Bindilyo, apiki naman. Apiki yun. Suko siya, apiki gid siya. Sobra ka apiki. Ito naman si Samuel Hinayon kay magandang hapon bro, watching from Cavite bro. Okay, so paalam na po sa inyong lahat. Bukas ulit alas 2. Alas 2 pa rin ng hapon. Doon naman tayo sa second cross-examination. Kung saan ako na ang tatanungin. Tingnan natin. Saan ako na ang tatanungin. Ayun, maganda yun. Medyo thrill sa akin yung panahong yun. Okay, so paalam na po ako sa inyong lahat and bye-bye.